Front na 55 UHW201. Ito yung kanyang mainboard. May tikon siya. Ito naman yung pinakatikon niya. So ang issue nito, ayan o, guhit-guhit lang siya. Yan yung problema ng unit natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So try natin, titingnan natin kung saang side ang may problema dito. So sa paghanap ng problema nito, pwede ka maghang ng isang ribbon, papaganahin nyo. Titingnan nyo mo kung may display. Tapos pag walang display ito, try nyo tanggalin ito. Tapos kabit nyo ito. Tapos pag ito nagka-display, ibig sabihin ito may problema. So step by step lang naman yan paano mahanap kung saan yung problema ng mga ganito. So may mga panel na nare-repair, may mga panel naman na hindi nare-repair. So sa akin kasi, pag na-troubleshoot ko na yung pinaka-panel natin, halimbawa tinanggal ko ito, tinesting ko ito, may display, tapos normal. So ibig sabihin pwedeng ito may problema. Kaya gagawin natin, tatanggalin natin to, kabit natin to, titingnan natin kung may display rin ito. Pag wala, positive, ito may problema. So mayroon din na pag kinabit mo ito, nakahang ito, walang display, or may display siya pero may problema. Tapos paglipat mo rito, may display din siya tapos may problema din yung display niya. So ibig sabihin nun, magkabilaan na yung may problema niyan. So pag ganyan, pagkabilaan may issue, hindi ko na ginagawa yon. Ang ginagawa ko lang pag mga ganitong issue, panel issue, yung isa normal, good na good yung isa, pwera lang kung yung panel na gamit ay pwede i-modify. May mga panel na pwede i-modify kahit sira na yung isang side niya, basta kaya pa i-modify, nagagawa pa yon. Pero may mga panel naman na hindi pwede i-modify. Pag minodify mo, gagana siya, pero pag kinabukasan, sira na naman siya. Kaya may mga ganong panel. So pag magkabilaan issue, hindi na natin ginagawa. Pero pag one side lang ang sira, one side buo, normal, yun ginagawa pa natin yun. Pwedeng tumagal yon, pwede namang hindi. So ito, hahanapin lang natin dito kung saan may problema. Mamaya, update ko kayo pag nahanap ko na yung sira. Okay, so dito may problema, kaya naglagay tayo ng tape method dito. Ayan, tinape natin ito. So kayo na bahala magbilang kung ilang clock signal. So dito makikita niyo yung data ng clock signal natin dito, or dito sa pinakadulo mayroon din. Ayan, meron din dito data, hindi ka rin maliligaw. Ito yung BDDE saka BDDO, yan yung swapping voltage natin or odd even signal natin. Tapos clock signal na natin ito. Yan, pwede kayo mag-test point dito, buzzer kayo, tapos pupunta rito. Makikita nyo dito kung saan banda yung connection nun. Tapos saka kayo mag-tape method. Titingnan nyo kung ilan yung clock signal, ilan yung swapping voltage. So bilang na lang kayo doon. Kasi madalas yun lang ang tinitape dyan, yung swapping voltage saka clock signal. Minsan may mga circuit na naisasama, minsan naman yun talaga ang problema niya, yung swapping voltage lang. So dito tayo naglagay ng tape. Tingnan natin yung display. Okay, so may display nga siya pero parang hindi normal. Mayroon siyang guhit-guhit, or pwede rin yung guhit na yan ay bakat. Minsan kasi yung nagbabakat na guhit ay hindi kaagad nawawala pag nagnormal yung screen natin. Pero pansin natin naman, nag-clear na yung ilalim niya. Pag nag-clear na yung ilalim niyan, tapos yung sa taas medyo may guhit pa, pwedeng wag na natin galawin. Gamitin na lang natin siya. Papaganahin na lang natin siya dahil habang gumagana yon, nawawala yung guhit na yon. Basta yung guhit hindi tagos. Napapansin naman natin yung dito sa ilalim banda ay normal na, pero yung banda sa gitna may guhit.
Kaya hindi na tagos yung guhit na yon. Pag hindi tagos, pwedeng mawawala yon. So, lagyan natin ng video. Tingnan natin kung magno-normal yung display nun. Yan. So, may palabas na tayo. Okay. So, pero mapapansin pa natin, mayroon pa siyang bakat. Pero, mawawala din naman yan. Babad na lang natin siya. Okay na. So, tape method lang. Itong side na to may problema. Tapos, yung side na yon buo pa. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe.